Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, cheers makinig ka. BP Sara, beltahan agad. Yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay PH News Spot. Yan ha. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di ka po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads natin araw-araw. Okay? Pero bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Ito mga kababayan, may gusto lang po akong i-share sa inyo kasi nakalagay po sa thumbnail natin, hindi effective. Ito po mga kababayan, ito po yung hindi effective na sinasabi ko. Papalakihin lang natin mga ka-review. Ito. Yung trust rating, no? Yan. Trust rating ni Vice President Sara Duterte at comparison with Romualdez and PBBM, no? Mga kababayan. So, eto. Bakit ko nasabing hindi effective? Eto mga kababayan, sa dami ng mga BBM vloggers, di ba? Mga PBBM vloggers, no? Hindi po effective yung ginagawa nilang paninira dito kay Vice President Sara Duterte, no? At malamang sa malamang hindi nagmumula sa puso yung kanilang mga sinasabi. Maybe they are scripted, they are bayad, no? Unlike po sa mga DDS fighters, vloggers, 'di ba? Sinasabi nga ni Makatang Bayan, no? Sino ba ito? Yung sikat na bata. Hindi na siguro bata 'yun eh. Makatang Bayan, no? So sabi niya, we are DDS fighters. Hindi po kami DD shit, mga kababayan, no? At ang sinasabi po namin ay mula sa puso. Kaya minsan nauutal-utal po kami dahil iniisip pa namin kung tama ba itong sasabihin namin para sa BP Sara, no? Iniisip namin kasi impromptu po, no? Unlike po sa iba, talagang puro lang paninira. Wala namang ipinapakitang mga ebidensya. Ito mga kababayan, ebidensya po ito na mas effective po ang mga DDS vloggers kaysa po mas Ito, hindi na lang po kasi sa social media, no? Sa social media talaga ng labanan eh. Meaning mas effective po yung mga DDS vloggers kaysa po dito sa mga Romualdez vloggers niyan, di ba? Or PBBM vloggers. Kasi tingnan niyo sa ratings, di ba? Kung naging effective sana yung mga vloggers ninyo, di kayo sana ang mas mataas diyan kasi, di ba? Puro kasi kayo paninira kay BP Sara at sa mga Duterte. June 2024 mga kababayan, Pulse Asia Survey. Trust rating po ni BP Sara nasa 71% lang naman. Di ba? Romualdez 35%. Trust rating 'yan at trust rating din kay PBBM 52%. Di ba? Di ba mas dito natin makikita kung kayo ba ay nagtatrabaho ng tama? Sa tingin ba ng tao ay kayo ay dapat pagkatiwalaan dahil kayo ay nagtatrabaho ng tama para sa taong bayan? Dito naman po sa sa isa pang survey, no? Social Weather Station Survey, quarter 2 2024 June to July, no? Net satisfaction ratings. Positive po si BP Sara ng 44%. Nako, palakpakan po natin. Positive din ng plus 29. Itong si Romualdez at 27. Mas malaki pa yung naidagdag ni Romualdez dahil siguro ito sa pagbibigay ng ayuda. PBBM 27% lang ang naidagdag. 44, 27, halos kalahati mga kabayan. Yan na nga po yung sinasabi natin, hindi po effective yung ginagawa ng mga vloggers ninyo. Kasi hindi po mula sa puso. Ito, opinion ko lang po, hindi po mula sa puso ang kanilang pagsasalita at hindi po
Hindi po nanggagaling talaga sa taong bayan. Yung gustong iparating, di ba, ng taong bayan, hindi po na ipaparating nila. Bagkos ay yung gusto nung iparating ng administrasyon, wherein puro naman kasinungalingan. O kaya dyan kayo nadadali sa trust rating. O magbago na kayo. Huwag niyo nang sira si BP Sara, baka lalong lumubog itong ano ninyo, itong trust ratings ninyo. Baka sa susunod itong 52 baka maging ano na lang ito, 25. Kakatapos-tapusan po ng termino niyo, zero na ang nagtitiwala sa inyo. Meron pa bang ganun? Posible bang mangyari yon, mga kababayan? Wala na, kick out na yan pag zero trust rating na. Well, anyway mga kababayan, yan po, pinakita ko lang. No, baka naman sabihin po nitong mga ibang vloggers, no, kasi binabaliktad po nila binabaliktad po nila yung mga result. To defend. Siyempre, alam naman, doon ka kumakampi, siyempre, baka bayad ka nga rin Hindi natin masabi. Kung ano man yung dahilan mo, kung bakit ninyo dinedepensahan pa yung trust rating, even though nakikita naman ng taong bayan kung ano talagang totoo. Yun lang. So yan mga kabayan, ano po sa palagay ninyo? Trust rating 52 na lang po. So malapit na. Malapit na ito mga kabayan na patalsikin. Ayan. Ito lang yung opinion ko. Hanggat hindi po ito nagpapapulburon test, pababa at pababa po ang trust rating nito. Yun lang po Eto mga kabayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Tuturuan ko kayo how to command. Tuturuan kayo magmula ngayon ni BP Sara kung paano tunay na mamuno. No? Alam niyo na kung sino pinatatamaan ito. Yung mga taong walang kakayahang mamuno. Jesus Escudero, makinig ka. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Alam nyo, Chis, mabuti sinabi to ni BP Sara. Waiter pala. Nung una, na-shock tayo lahat. Di ba? Nung una, we were shocked. Ngayon, bakit mo inaatake si BP Sara? Na po nagsasabi na. Pangalawa sa pinakamataas na tungkulin. No? Nagsasabi na po. Binabanggit na. Direkta na. Inaakusahan na kayo ng mga katropa ninyo. Naging mga kasama nyo. Si Cathy Binag. Ngayon, ang Vice President ng Pilipinas. Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Jesus Escudero, makinig ka. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Alam nyo, Chis, mabuti sinabi to ni BP Sara, no? Nung una, na-shock tayo lahat. Di ba? Nung una, we were shocked. Ngayon, bakit mo inaatake si BP Sara? Chis Escudero. Bakit ikaw ang isa sa mga unang umatake kay BP Sara? Kayo ni JB, di ba? Pero walang pakundangan, no? Atake ka agad. Hindi ka naman dating ganyan. Pinapakita lang yun, Chis, no? Kaya nga mga kabayan, sinasabi natin, simula nang naging Senate President si Chis Escudero, nag-iba na rin po, no? Yung kanyang kumbaga mga perception, mga statement ang nilalabas niya, hindi na po talaga, wala nang siyempre kapag ikaw ba naman ay itinalaga, no? Hindi naman natin sinasabi na talagang yung mga senador, di ba? Yung mga senador din yung nagtalaga sa kanya diyan. Kasi instantly, out of the blue, di ba? Siguro kung nakitaan po ito si Chis Escudero ng mukhang sumisip-sip kasi noon di ba sa PDLX, dinudurog nila si Agent Morales. Dalawa po sila ni Senator Jinggoy Estrada.
O kaya nga ngayon isipin nyo si Senator Chis Escudero, Senate President. O, si ano naman, si Jingo Estrada naman, Senate President for tempore, di ba? O, dalawa po sila. Parang President at saka Vice President ng Senado. Kaya makikita mo talaga may connection po ito. Hindi lang po ito basta-bastang pagtatalaga sa kanila bilang Senate President, no? Meron pong istorya siguro nito, sa likod nito. Ang pagkatalaga sa kanila, pag-atake dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi naman siguro ito instantly. Bibirahin mo ng bibirahin si Vice President Sara Duterte. Wherein, nakikita nyo naman, yung kamalian is not coming from the Vice President, but coming from the President. Diba? Ano po ba yung kamalian? Sa SONA pa lang, di ba? O instead mag-focus po kayo doon sa pondo ng flood control, bakit dinadivert ninyo yung issue papunta dito kay Vice President Sara Duterte? Si Vice President Sara Duterte ba ang nagsabi na tapos na ang 5,500 flood controls natin? Project. Si Vice President ba? Hindi naman, di ba? Bakit ganun? Tahimik kayo. Importante po yan biruin mo, 1 billion mahigit ang ginagastos sa araw-araw, tapos tahimik kayo. No? Tahimik kayo Senator Res Ontiveros ito, si Senator Chis Escudero, lahat kayo. Sa bagay, pag hawak mo talagang Kongreso at Senado, kahit anong gawin mo, magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan po ang mga ito. Na ikaw compromise ka. Yung pagiging Senate President mo, hindi dahil sa ikaw ang pinakamahusay at kagalang-galang ka bilang Senate President. Compromise ka. Nakita namin yan Una na siya kami. Naghihintay kami ng paliwanag. Naghanap kami ng paliwanag kung bakit. Walang makitang paliwanag mula sa iyo. Pero yung paliwanag na mula doon sa nagbigay sa iyo, nagpahawak sa iyo ng champagne, hindi ka tanggap-tanggap. Na kayo magkaibigan, kaya pahawakin ka. Official yun Official, ako kahit kaibigan ko, kung nung ako sa bagay hindi makukumpara dahil mga first lady ng Pilipinas yan, di ba? Pambuong Pilipinas, ako pangmaliitan lang. Pero pwedeng maging magkaibigan kami, pero pagka official, hindi pwedeng pare tawag niya sa akin, lalo na kung may mga bisita kami. Pare, ano, pare, Seran tatawag mo sa akin kasi, di ba? Nakita mo yung ginawa sa'yo, pinahawa ka ng champagne. Ulitin ko, and most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Compromise Compromise ka, Chis Escudero. Then mga kabayan, for example, kayo po, no? Ano po ang opinion nyo? Anong iikot sa isipan ninyo, for example, doon sa nakita ninyo doon sa pagpapahawak or ng champagne, di ba? At ininom ni First Lady. Ano po ang masasabi nyo dyan? Kasi para sa akin, mga kabayan, pag ganyan po ang ginawa, ibig sabihin, magkakilala tayo, or under kita, diba? You're under my control, diba? Parang ganun mas mataas ako sa'yo, First Lady, hindi binuto ng taong bayan yan diba? Yun po kasi yung ano ko parang under si Chis Escudero dito, diba? Sige, yung tawag na sa kanya, waiter yan po yung ano ko sa mga kabayan. Parang under control or under talaga, di ba? Hawak siya. Nang kung sino man yung uminom ng champagne na yon. Yun na lang, yung hindi mo
Wala ka ring hindi ka nahiya din nun na pinaghawa ka lang ng champagne bottle. Hindi ka leader. Ang sinasabi sa'yo ni BP Sara, nag-aangas ka ngayon. Pinupuna mo yung mga sinasabi ko. Bakit? Leader ka ba? Ganyan ba ang leader? Pinaghahawa ka lang ng champagne? Ginawa kang waiter? Hindi ka nahihiya? O yan yung pinupunto sa'yo. Hindi ka ba marunong mahiya? Tapos pupunahin mo siya, Vice President. Lahat ng gagawin mo ngayon, compromise. Bakit? Kaya ang tingin sa'yo, atakdog ka lang. Lahat ng bibitawan mo ngayon, alam ng lahat kung bakit ka umaatake sa Duterte. Hindi ka naman dating umatake. Dati na ba umatake sa Duterte yan? Yung unang 2 taon ba na hindi siya Senate President, umaatake siya? Hindi siya. Kaya questionably, no? Kahit na ano sabihin mo sa amin. Okay, leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne, and most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito kay Senator Chis Escudero na walang humpay po ngayon sa pag-atake sa mga Duterte, wherein hindi niya naman po ginagawa ito nung siya po ay hindi pa Senate President. Ha? Ito ba? Itatanong lang po natin, ha? Ito ba ang kapalit ng kanyang pagiging Senate President? Yan, tanong lang po yan mga kababayan. To attack Duterte, to attack BP Sara, mga kababayan. Kasi parang ganun po ang lumalabas. Hindi lang po si BP Sara ang kanyang inaatake, maging po ang tatay ni BP Sara, no, ay hinahanapan po ng project ni Senator Chis Escudero. Aba, sa bagay, nawala ka sa politika, di ba? Nung pagiging Senate President ni pagiging presidente ni dating Pangulong Duterte. But hindi ka po ba nagbabasa ng mga news? Nung wala ka dyan sa... sa Senado ba ito? Nung parang wala yata eh. Diba? Well, anyway, nandyan ka man sa Senado o wala, ikaw ba ay nagbubulag-bulagan? Na sinasabi mong walang project? Ang ating dating Pangulong Duterte. Well, anyway, sige, i-credit nyo lahat ng project ni PRRD kay PBBM. It's okay. Sabihin nyo na. Lantaran na lang po, harap-harapan, isampal nyo sa pagbumuka namin na yung mga project ni PRRD, i-credit nyo na po kay PBBM. Well, anyway, kayo lang din po ang magmumukhang tanga niyan, no? Kasi alam naman po ng taong bayan kung kung sino po ang may nagawa at kung sino po ang walang nagawa. Di ba? Ayan mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon patungkol dito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.